Topic po natin ngayon, ito'y marami tinatanong sa akin, Doc, ano ba dapat inumin ko? Yung branded na gamot na napakamahal o pwede ba yung generics na gamot na lang o na mas mura? Okay? Maraming opinion dito. Pag tinanong nyo, may nagsasabi okay branded, iba nagsasabi okay generics. Kahit mag-search kayo, iba-ibang sinasabi. Bibigay ko lang po yung opinion ko para dito. Una-una, konti lang kasi talaga yung pag-aaral na kinukumpara na mas maganda ba branded, mas maganda ba generic. Halos walang pag-aaral. Very, very few, lalo na mga local studies. So, wala talaga may alam kung ano talaga mas maganda. Kasi hindi nga pinag-aaralan eh. Kung meron kayo nakita, ay pakita nyo sa akin. Kasi sa pagkakaalam ko, walang malalaking studies na chine-check ang bawat generic, ang bawat branded, kung effective siya or hindi. Sa mga branded, may mga pag-aaral. Kasi ito mga big drug companies, usually may pag-aaral yan. Sa generic, halos wala akong nakikita. Very few. So ito po yung issue. Ang issue dito, pag titingnan nyo yung mga news articles na lumalabas, halos marami nagsasabi na maganda ang generics. Yan, maraming news articles. Pero sa mga news articles to. Pero pag titingnan mo yung survey ng Pulse Asia sa mga tao, tinatanong, ano ba ang tiwala nyo? Mas tiwala ka ba sa branded o sa generics? Ayon sa Pulse Asia survey, 50% nagsasabi, mas mabisa ang branded kaysa sa generics. Pag tinanong mo naman ang karamihan ng doktor, pag tinanong mo, sasabihin nila, siguro mga half magsasabi, feeling lang nila clinically, sabihin sa pagtingin sa patient, may pagkakataon na mas mabisa yung branded kumpara sa generics. Although, wala silang 100% proof. O, wala talagang proof kasi nga hindi nga napag-aralan. Dun lang sa clinical experience. Okay? So, ano naman opinion ko dito? Para sa akin kasi po, unang-una, disclaimer muna. Okay? Kahit nung nagte-training ako, never ako nagpabayad sa drug company. Style ko talaga yon. Ni isang junket papunta sa Amerika, sa abroad, never ako tumanggap. Ayoko lang. Hindi ko naman kailangan. Hindi pa nga ako nakapunta sa mga American College of Cardiology sa US. Kahit marami nag-offer sa akin drug company, never ako. Kasi, syempre, ayoko rin magmahal yung gamot. Pag nagmahal yung gamot, hindi naman natin alam bakit nagmamahal yung gamot. Pero ang point is, ayoko makadagdag do sa presyo ng gamot na hindi kaya bilhin ng mahihirap. Sarili ko lang style yon. Kaya wala akong trips abroad na tulong ng drug company. Pero despite that, dapat gamitin natin common sense, di ba? Ako kasi itong explanation ko ngayon, ano makakabuti sa inyo? Ano ba mas okay kahit ako mismo Ano ba maganda inumin, branded ba o generic? Ang common sense kasi, syempre ganito kasi presyo ng gamot. Let's say gamot sa high blood o antibiotic, ang mura. Yung generic talaga, baka may 5 piso lang. 5 piso yung pinakamura, o 5 or 10. Pag branded, siguro 50 pesos, 60 pesos. Ganun kamahal. So, baka 60 pesos yung branded, 10 piso, 5 piso yung generic, pero meron din na gamot sa gitna. May bagong lumalabas na gitna. Branded generics. So, hindi siya 5 pesos, hindi siya 60 pesos, mga 20 pesos siya. Generic siya, pero gawa ng malaking drug company. So, yung malalaking drug company, alam nila mahal yung 60 nila, gagawa sila ng mas mura na branded generics. Alam nyo yan hindi ko nababanggitin. Basta yung binabrand nila na generic sila, pero kaya nila mag-TV advertisement, kaya nila mag-influencer, meron silang endorser, diba? Meron silang mga tarpaulin, ng mga billboard. So, mga gitna yung price. So, merong generic na 5 piso lang. May branded generic, let's say mga 20 pesos. At meron talagang branded na mahal, 50 or 60. Ang common sense kasi nito, okay, let's say gamot sa high blood o sa diabetes,
Merong iba, nagagawa nila 5 piso lang, generic, malamang galing sa India yon, di ba? Hindi naman tayo nakaproduce ng gamot natin. So, galing sa India, 5 pesos lang nabibili, tapos meron namang branded na 60 pesos. Kung ko-compare mo sa nagbebenta, let's say, na pagkain o ng hamburger, merong hamburger na sobrang mura, 5 piso, 10 piso, meron namang hamburger na hotel na talagang hundreds ng pesos. So, by common sense, isipin mo, baka mas maganda yung halo nitong branded. Kasi nga, mas mahal pati packaging Yung mura, baka mas mahina. Pero, kung effective or hindi natin alam. Diba? Yun nga ang problema. By common sense, isipin natin, baka mas maganda nga yung branded. Pero, baka ang laki naman ng tubo. Possible din naman sumobra lang laki ng tubo. 'Di ba? Na ang presyo naman kaya naman ibenta ng 5 pesos, 10 pesos lang yung hamburger. Parang ganoon ang example ko. Meron lang akong isang pag-aaral nakita. Yan kasi problema sa gobyerno. Actually, hindi to gobyerno, sa public health system natin. Ang FDA natin laging kulang sa budget, mahina. 'Di ba? Hindi natin natetest lahat ng gamot. Ibig sabihin, pag napasa siya sa FDA, hindi ibig sabihin, pasado siya sa papeles. Pero hindi talaga tinetesting yung gamot kung effective ba yung amoxicillin, na generic. Hindi talaga tinetest na yung FDA magtetest. Hindi po gano'n. Napakamahal i-test yan. Merong lumang pag-aaral. Luma na to, mga 20-30 years ago, na kinompare ang generic sa branded. Ito lang yung nakikita ko Ang nakita ko doon sa lumang pag-aaral, yung generic may 90% efficacy. So, 90% effective yung generic, yung branded, 100% effective. Yun lang isang nakita kong pag-aaral. So, kung isipin natin 90% at 100%, sa akin, kung yung presyo naman ng generic ay 5 piso lang, 90% effective siya sa high blood, kunwari. Tapos yung branded ay 60 pesos, 100%. Di ba ka pwede na dito sa mas mura? Total, di ba? Effective naman siya 90%. Although pareho yung milligram, pareho yung mga pagkagawa, syempre iba pa rin yung mas mahal, di ba? So yun ang problema natin sa FDA, hindi natin na-check, na-approve lang based on sa requirement. Yan ang pagkakaalam ko, kaya sinabi ko nga, opinion ko to. Diba? Kung mali ako, mayroong bagong pag-aaral, titignan natin. Kasi inisip ko nga paano makakatulong sa pasyente. So, in short, ano recommendation ko? Okay, hindi ko kayo guguloy, sasabihin ko recommendation ko. Ang recommendation ko, ganito. Kung kayo ay, dun muna tayo sa mayaman. Kung kayo mayaman, maraming pera, okay? Mayaman kayo, marami kayong pera, tapos yung sakit mo malala. Malalang sakit, mayaman ka, dito ka sa branded. Di ba? Baka mas safe ka doon. Kung ako tatanungin mo, kasi mayaman ka naman Di ba? Tapos, malala yung sakit serious pulmonya Ayaw mo magsapalaran, doon sa branded. Di ba? Tingin ko lang kung mayaman ka, may pera ka. Pero kung kayo ay medyo gipit sa pera, o walang pera, tapos yung sakit naman medyo stable, palagay natin problema mo high blood pressure, problema mo diabetes, problema mo cholesterol. Kami kasi ni Doc Lisa, ang tagal namin nagme-medical mission kami, siguro 30 years na. Wala pang social media, baka nakita nyo picture namin, batang-bata pa, meron akong mga picture niyan. 30 years ago, 1992 pa, hindi lang 30 years. Sobra na. So, 1992 pa, nagme-medical mission kami. Ang gamit ko, siyempre, generic lang. Yun lang kaya ko ibigay. Kasi yung kahit generic, umaabot kami ng mga 50,000. 20,000 to 50,000 ang gagastos namin bawat medical mission. Pero generic ang binibili namin. Doon sa experience ko, doon sa murang generic na 5 piso, bumabalik kasi yung pasyente. Bumababa naman yung blood pressure. Bumababa naman yung cholesterol nila. Bumababa naman yung blood sugar nila. Tsaka syempre, pag generic, 4 na piso, 5 piso, kaya ko i-maintain.
pwede kita bigyan ng 100 tablets, 50 tablets, mura eh. 'Di ba? Kaya. Pero kung bibili ako ng branded para sa high blood mo na 60 pesos a day, hindi rin kakayanin. So sa experience ko, okay siya, gumagana siya. Pero ang problema nga kasi natin, ang daming generics na naglalabasan. Minsan, 'di ba, kung ano na lang pangalan. So hindi ko lang masusure. So ang point ko lang, kung medyo mahirap talaga, walang pera, tapos itong mga simpleng sakit, high blood, diabetes, cholesterol, tingin ko pwede na yung generics. Total, maiinom mo naman everyday eh. Kung 90% effective siya, 80%, hindi ko alam kung 90%, 80%, pwede na yun. Kung baga sa hamburger, kung mura yung hamburger mo, mabubusog ka rin naman eh. Kung sa mas mura, yung sa mga stall lang, di ba? Hindi mo naman kailangan kumain sa hotel. Siyempre sa hotel, siguro mas makapal yung burger, mas maraming mga style-style pa. So pag mahirap, pwede na. Pero pagdating naman sa seryosong sakit, palagay natin, mahirap nga tayo, pero may seryosong sakit. Diba? Let's say, nagda-dialysis. O, kung medyo seryosong sakit, palagay, depende eh. Nasa sa inyo eh. Wala namang makakasabi kung effective o hindi kasi hindi naman natin natetest. Kung seryosong sakit, minsan parang mas safe sa branded, dun sa mas mahal. Yun lang tingin ko. Kasi ayoko rin naman magsapalaran na seryoso yung sakit, pulmonya, na hindi makahinga, tapos binigyan ko ng murang gamot ay hindi gumaling. 'Di ba? Di konsensya ko pa 'yon, 'di ba? O yun din ang point eh, yun din ang point. Kasi nga walang assurance sa atin, hindi natin na-check eh. Yun ang pagkakalam ko, hindi natin na-check yan. Kahit magtanong pa kayo sa FDA at iba, nagtrabaho naman ako sa DOH noon. Trabaho ko ng 5 years noon, 2010 to 2015. So alam ko rin yan. Pero yung mga generics sa abroad, I think yung mga generics sa US, okay siguro. Meron din ako nakausap noon eh, taga-India, sila nagpaparating ng gamot. Sabi nila, ito lang kwento lang sa akin, sa India daw, pwede ka bumili ng gamot, merong mga level-level. Kung gusto mo high-end na gamot, bibigyan ka ng India na high-end na mas mahal. Parehong gamot. Kung gusto mo medium, merong medium na quality. Gusto mo mura, meron na yung maibibigay na mura. Oo. So, pero sa akin, ganito lang. Kung mahirap tayo, kulang sa pera, feeling ko sa experience ko, okay na yung generic, basta ma-maintain nyo lang. Kaysa bibili ka nga ng branded, mainom mo lang 2 araw. O, branded nga yung gamot mo sa high blood, 2 araw. Useless din naman yon. And lastly, meron itong tinatawag na branded generics. Ayoko banggitin yung mga companies pero napapanood nyo yan. Mga sikat to. Okay, itong mga branded generics, yung hindi siya 5 piso o 10 piso, hindi siya 60 pesos, nandun siya sa mga 20-25 pesos. 'Di ba? Na may mga tatak, 'di ba? Na generics pero branded siya, yung mga gitna. So ang gumawa nito big companies din. Siyempre isip ng mga malalaking kumpanya, nako baka malugi kami, kinukuha ng mga generics yung market namin. Gagawa sila ng medyo middle and 20. Sa tingin ko itong branded generics, I think maganda dapat. Kasi malaking kumpanya gumawa, binabaan nila. Pero mga 20-25 pesos pa rin yan. Ine-example ko lang. Kaya kaysa dun sa 4 or 5 pesos. Okay? So sana po nalinawan kayo konti sa sitwasyon natin dito sa Pilipinas. Yan ang issue. Yan po issue. Basta inuulit ko lang, wala akong pakialam sa drug company. Iniisip ko lang kung ano maganda para sa inyo. Pero pag serious ang illness, baka wala tayong choice. Pero kung hindi naman ganun ka-serious, medyo konting ubo-ubo lang, pwede na tayo sa generics. Diba? Total, mas affordable naman yun, mas kaya natin bilhin. Saan po nakatulong tong video? Ingat po lagi. Salamat po. Kung meron kayong nakitang ibang pag-aaral, ibang opinion, pwede naman kayo. Pero kahit mag-search kayo, wala kayong makikitang opinion tulad ng opinion ko. Usually, ang opinion lang mababasa nyo, okay ang generics, magtiwala. Okay na magtiwala. Bakit walang tiwala yung mga iba? Yun din nga ang problema. Tsaka yung pag-aaral Kailangan makita yung pag-aaral. Pero kung may pag-aaral,
Kung may pag-aaral na yung generic ay yung kasing effective, okay yun. Kung mapapakita yung pag-aaral na kasing effective, okay yun. Kasi mas gusto naman natin tulungan yung mahihirap. Diba? Yun naman ang point eh. Kaya naman ibaba talaga yung presyo kung kaya. Lalo na kung mura ang presyo sa ibang bansa. Merong mga branded tayo na ayaw ko masyado i-discuss ng topic. Merong mga may mga brand tayo na sa Pilipinas, same brand sa abroad. Pero mas mahal sa atin. Same brand, pareho. Kumbaga sa Colgate din. Pero mas mura Colgate nila, mas mahal Colgate natin. Yung ganong issue, yun yung may problema. Kailangan kahit yung branded nga, dapat pareho lang presyo sa abroad din para hindi masyadong mahirapan yung pagbili natin. Okay? Sana po nakatulong to, nakalinaw konti. Salamat po. Share po natin.